noon, syempre parang akala ko na talagang anyway, natutuwa po ako talaga dahil yung mga improvement po sa Manila, talagang kayo rin po ang isa sa mga naging akda noon. Kayo rin po, lalo na yung sa Bel Rojas, malaking bagay. Alam mo yung sa Well Rojas? Yes, opo. Ay naku, pasensya na po kayo, medyo marites din ako pag sa mga programang magaganda. Kasi ngayon po talaga, napapakinabangan na namin yun. Mas madali na yung access Manila to Makati. From Onyx, lalabas ka ng Makati, then lalabas ka ng Manila. So, every time po dumadaan ako doon, naalala ko kayo. Honestly po talaga. Thank you. Kumbaga malaking bagay po. So, how was it po during that time? How was it during that time po? Well, that time kasi binuksan ko yun, pinilit kong buksan, kinulit ko talaga kasi may napayagan ako. Tapos, National Road yun, no? Yes, opo. So, tinabaho ng siguro mga 6 na ahensya yun para, para mabuksan. Kasi nung 2001 ata, yung naalala mo yung malaking sunog doon Yes, sa San Andres, opo. siguro mga 5-6 na hektarya Yes. ang nasunog doon. Opo, yung general Nandun alarming. kami, yung mga konsehal ng 5. So kami wala kami magawa, talagang nanonood lang kami ng ano. Kasi sobrang Ang bilis, hindi makapasok bilis. yung Opo. Kasi nga, fire dikit-dikit trucks. Actually, dikit-dikit kasi talaga siya, yung mga bahay po Dikit-dikit doon. siya. Tapos wala pa yung Sobel Rojas. Yes, Hindi opo. makapasok yung mga fire trucks. So, lumaki yung sunog. Talagang sabi ko, God, if you will grant me another term, I will find a way to open that street there at the back because I'm not gonna sit here to watch another Yes. fire. And sinagot naman ng Diyos oo nga yung po. dasal ko at that Yes. time. So, although hirap na hirap ako, pero Trabaho talaga po, pero nagawa. imagine, like hanggang ngayon, napapakinabangan po yung programa nyo na yun, yung pagsisikap nyo. Kaya how can I forget someone na nagbukas din ng daan para sa maraming tao dun sa Maynila. Alam mo yung daan na yun? Yung blueprint nun, panahon pa ng tatay ni President Bongbong Marcos. Talagang 1967 Na pa talagang yung may- blueprint. Pero sa sobrang militante ng tao doon, sa area na yun, at saka may area doon na pugad, kumbaga ng mga Yes, matay tao. opo, yes. Meron namang yung kabila, pugad ng drug pusher. Tama kayo dyan. hindi nila mabuksan even during martial law. Dahil Wow, imagine nyo, si Misita Astal nagbukas noon. hindi lang po ako. Talagang Pero pinagtulungan po yun ng 6 na ahensya. Pero kayo po ang nagpursige. Malaking bagay yun kasi matrabaho, masakit sa ulo. Pagdating sa mga lupa, ang problema. Sa totoo lamang. Kaya nga po nung naririnig ko yun, nabubuksan yun, hindi ako makapaniwala. Talaga, i-open to. Pero nangyari. Ang maganda lang po, hanggang ngayon, napapakinabangan talaga. Accessible dahil nagkaroon na siya ng mas malapit na sa mga trabaho, yung mga nagtatrabaho sa Manila. So, ibig sabihin, paano po makakalimutan ng isang taga Maynila yun? Kaya kung tatanungin niyo po ako, bakit ko hinanap si Misita Astal, siya lang naman po ang naging daan para magkaroon kami ng daan doon sa wala pong daanan noon. Hindi, totoo naman po talaga kasi ako tubong San Andres, Bukid, Maynila po ako. Doon ako ipinanganak at lumaki mula sa ninuno hanggang sa ngayon po sa aking generation. Kangkungan pa po yung Estrada, wala pang bubong yung Dagone Market. Nandun na po ako. Actually, pinagsushootingan pa yung Estrada noon kasi meron siyang mga tulay-tulay po noon, Kangkungan. Madalas nagsushooting doon sila Rudy Fernandez, sila Alma Concepcion. Kumbaga, nung time po na yun talagang yung memories ko masyado po nung nagbabalik. So, after po no, yung project po nyo na yan, syempre naging very active po kayo noon. Well, yeah, I had several projects. That was one of them. Tapos yung unang reclamation ng Baseco, Ah, yes. Opo. kami naman po ni Chairman Kahiner ang gumawa nun yung first kilometer road. Tapos nag-take over na po sina President. Yung talagang lumabas sa boto yung gratitude ng yung Yes. tuwa ng tao Tuwa sa ng Baseco tao. na Yes. na nire-reclaim yung area nila.
Wow. Pumunta yung presidente doon at saka si mayor, and sila na ang nag-ano doon. Sila na po, ano? Sila na ang gumawa kasi malalaking tao na sila eh, di ba? Konsehal lang ako, homemade reclamation lang ako eh, di ba? So, sila ang may budget, sila na doon. Tapos, ako naman po yung gumawa ng Water Code Charter of Manila. Oh, okay. So, yun yung unang-unang devolution ng powers of the national government with regards to local waters, no? So, unang-una siya sa buong Pilipinas. Tapos, at this point, halos lahat na rin ng LGU kasi sinuportahan ng lahat ng coastal towns and cities. Yes. So, sinukat naman ng NAMRIA. Kaya ako, Kaya pala si Misita, napunta ng Cavite, nakunsabi dyan sa... yan kasi yung susunod na question ko. Bakit po medyo lumayo-layo kayo ng konti sa Maynila at nandito po kayo sa Cavite? well, kasi, nagkasakit ako, di ba? Hinaras nga ako ng hinaras ng hindi niya ako tinagilan hanggat umalis ako ng Maynila at nabansagan niya nga akong baliw, hindi ba? So from that time, medyo umalis na ako. Parang gusto nyo munang Oo, yung kasi- stress nyo. Yung harassment na natanggap ko Siyempre. at that time was also something else. Talaga po. And then, later on, I was living in Cleveland Tower. No? Yes, Doon sa may opo. marina. Pero yung building po na tinitirahan ko, binili lahat ng mga tiga-mainland China. Wow. Na puro sundalo. So, yung Wow. Cleveland Tower, Talaga po. yung Washington. Okay. Eh, nung nabalitaan na namin nagagawa ng garrison doon sa Marina. Okay. Eh, yung kaibigan ko na may-ari ng bahay na kung saan ako tumitira, no? Binintang nila. Diyos ko, binanggit niya lang sa lobby na, okay, I'll put it up for sale. The next day, sold siya. Ang bilis. No question. How much? Oh, wow. Social. Social namin. Hindi Talagang. mawari itong mga insect kung saan nanggagaling yung pera niya. Tama. Oh, So, swerte nila, no? Parang sana tayo na lang yun para maibigay natin sa mga talaga nangangailangan din. Pero, ibig ko sabihin, dito naman po nakahanap kayo ng peace of mind. Siyempre, alam ko naman no, kung gaano ka-stressful talaga ang politics. Pero, ibig ko sabihin, meron tayong mga paraan na kahit paano matanggal po yung stress natin, makahanap tayo ng ating yung ating lugar na magkakaroon tayo ng peace of mind. So, dito naman po, okay naman po kayo dito. okay naman. It's better kasi dito village na village, Yes. literal na village Yes. yung feel ng place, and then nandyan Parang lang yung, family lang po kayo Oo. dito, ano? Nandyan lang yung talipapa, malalakad mo, nandyan yung SM, may motor naman ako. Yes, so anywhere you can yung sweldo ko kahit maliit, kahit pa paano na ipagkakasya ko. Although minsan nagkakanda utang-utang na ako Oo, kasi hindi naman maiwasan. Alam nyo naman. kasi grabe yung inflation, ha? Tama po. Nung pandemic talagang hirap. Actually, yun ang medyo talagang naging struggle din ng mga Pilipino nung dumaan yung pandemic. Kasi hindi natin ine-expect lahat yun. So, kumbaga sa walang preparation. Pero at least nakakatuwa na survive pa rin po natin. And I'm so happy na nandito po tayo ngayon, na nagkaharap tayo. Na sino ba mag-aakala na after pandemic, magkakaroon pa tayo ng chance na magawa po yung mga bagay na gusto natin. Like itong pagtulong po. Ako, sa totoo lang, every time na bababa po ako ng barangay, kahit anywhere sa around Manila and outside Manila, talagang ini-enjoy ko lang po. Kasi yun din yung reason para hindi mo ba maisip na mahirap, na parang sakripisyo. Kung hindi gusto ko, kabaligtaran na maging masaya ako at maging masaya rin po yung mga tao. Eh nakikita ko naman po sa inyo na kahit paano, talaga naman nahanap nyo rin yung peace of mind ninyo dito. Na given the chance po ba, ito last question ko na lang, given the chance, kung halimbawa, tulungan ko po kayo makabalik sa Manila. Gusto nyo po bang bumalik pa sa Manila?
Hindi na po. Ayoko na pong tumakbo ng kung anumang posisyon dyan. Ako background na lang, tutulong ako. Okay Kung po. kailangan Pero ako. kung gusto niyo pong tumira ng Maynila, gusto niyo pa? Sa ngayon, hindi. Hindi na muna, no? Tapusin muna natin syempre dito. Tsaka na-settle na po kayo dito. Kahit pa paano, gusto mong matapos din yung kung saan ka talaga na nagkaroon ng peace of mind, ano po, parang gusto mo doon na lang ayusin lahat. So anyway, naintindihan ko naman, Misita. Ako rin po, baka mamaya sabay susunod din pala ako din sa kapila. Joke lang. Pero hindi, tayo naman po may lahat naman ng ikakasaya natin. Kahit na maliit o malaking bagay, ang mahalaga po masaya tayo. Deep inside, out, in and out, kumbaga. Katulad po nito mga kabataan, no? Talaga nakaabang sa atin. Pero meron pa po ba kayong gustong batiin sa Maynila or message po sa mga kababayan natin doon na yung iba, naalala po kayo? Well, ako ay nasabi ko na kanina yung more or less gusto kong ipabatid na magpakatatag kayo, dasal kayo na we will survive whatever turmoil comes our way. Tapos kayo lahat mag-exercise. Kailangan sexy kayong lahat, unang-una. Tapos kung kailangan tumulong tayo sa gera, tutulong tayo. Okay? Kung kailangan natin malakal ng inject, malalakal tayo. Okay? Yun na. Anyway, maraming salamat po, Misita. Thank you so much sa oras ninyo. Ayan mga kababayan. Nakita nyo kahit na supposed to be sana intimate lang ito at private, pero dahil feeling ko entitled din sila na malaman na okay po kayo dahil nga sa mga kontribusyon na naibigay din po ninyo sa Maynila na gusto rin namin talaga magpasalamat. Actually, may mga leaders po tayo doon, mga tao na nakakasama ko po ngayon na namimiss kayo at gusto rin kayo makapiling. Ako na lang po magsasabi sa kanila, yayakapin ko na lang po kayo pagbalik ko dyan sa Maynila. Thank you! Thank you so much. Thank you so More power much. to you. Opo. Yeah, masalamat. Thank you so much inyong lahat. Thank you. O, picture kayo mga